Hello po Sir Bob. Ako si Jepoy, isa sa mga palaging nakikinig sa channel nyo. Naapagsulat ako kasi gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko sa isang bodega sa Kalumpit, Bulacan nung na-assign ako doon para magbantay. Isa po pala akong security guard at baguhan pa lang noon sa agency na pinag-applyan ko. Kaya wala pang permanenteng posting noon at dito ko nga naranasan ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay. Night shift ako noon, 3 kami. Isa sa front gate, isa sa back gate. Ako naman ay roving guard. Lahat ng area sa aming jurisdiction ay iniikutan ko para inspeksyonin. Malaki kasi ang bodega na aming binabantayan at pagmamayari ng isang mayamang negosyante. Bodega pala to ng tone-toneladang fish at pork meal. Tumagal ng ilang araw ay wala naman akong kakaibang naramdaman. Tumatambay ako madalas sa back gate kung saan mas nauna kong nakilala at naging close ang isang gwardiya doon. May daladala siyang radyo at madalas ang pinapainggan namin ay yung mga DJ sa radyo na ang palabas ay may mga love story. Sa front gate naman, tumatambay ako kapag gusto kong magkape. Sa labas kasi ng gate ay may 24/7 na grocery. Kapag 12 midnight naman ay dapat nasa loob na ako ng bodega. Kailangan na kasing patayin lahat ng ilaw doon at tanging flashlight na lang ang ginagamit ko. Sayang din daw kasi ang konsumo ng kuryente ayon sa patakaran ng may-ari. Wala naman kaming magagawa kundi ang sumunod. Isang araw, pag off ko sa duty, pauwi na sana ako sa inuupahan kong bahay. Nang bigla akong tawagin ng kasamahan kong guard. Siya ang nasa back gate, si Emir, Bicolano. Niyaya niya akong pumunta sa kanila sa birthday niya at dahil umaga lang ang libre naming oras ay umaga na raw gaganapin ang selebrasyon. Pumayag naman ako at nagpaalam na magpapalit lang. Sumama na rin siya para malaman daw niya ang inuuwian ko. Sabi na rin kaming umuwi ng bahay nila at doon ay nadatnan naming may nagiinuman na. Siyempre, nasabik din ang bahay alak ko sa katawan kaya agad akong umupo nang yayain nila ako. Pagkatapos amin magpalit ni Emir ay sa tabi ko siya umupo. Habang tumatagal ay mas sumasarap ang kwentuhan. Hanggang sa hindi namin namalayan na tanghaling tapat na pala. Dahil sa naiisip ko pa rin ang trabaho ko mamayang gabi, nagpaalam na ako kina Emir at sa mga kainuman namin na uuwi na. Ipinagbalot pa nila ako ng iuuwi ko para daw hindi na ako magluto ng hapunan. Mag-aalauna ng hapon nang maarating ako sa aking tinutuluyan. Pagkalagay ko sa aparador sa tinikaut kong pagkain, huminata muna ako sa higaan at natulog. Nagising ako dahil medyo malamig na ang paligid. Pagmulat ko ng mga mata at pagtingin sa wall clock, 6:00 pasado na. Nataranta ako kasi 7:00 ang pasok ko sa trabaho. Dali-dali na akong naligo at nagbihis. Mabuti na lang at naabutan ko pang mag-time in bago mag 7:00 ng gabi. Kinuha ko sa guardhouse yung radyo at service firearms sa shotgun. Saka ako nag-umpisang umikot sa area. Doon ko palang naramdaman na medyo masakit yung ulo ko. Nang maalala ko si Emir ay dali-dali ko siyang pinuntahan. Nasa pwesto na rin siya. At habang papalapit ako roon ay dinig ko ang pagkilik niya. Doon ako nagkaroon ng ideya na pwede palang matulog sa pwesto. At dahil nga sa masakit naman yung ulo ko, naisip kong pumasok sa bodega. Habang may mga ilaw pa, ay naghanap ako ng pwedeng pagpwestuhan para umidlip. Nakahanap naman ako ng magandang pwesto at doon na naupo. Itinukod ko ang shotgun sa mga braso ko at saka doon ako sumandal. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakaidlip na ako. Maya-maya pa, minarinig akong mga impit ng iyak. Nung una ay mahina pa yung mga yon at madalang, pero habang tumatagal ay nagiging daing na yon at hagulgol. Tumayo ako, saka ko pinuntahan yung direksyon kung saan nanggagaling yung boses ng umiiyak na babae. Patungo yun sa likod ng mga sako-sakong pork at fish meal. Pagkarating ko roon ay wala namang ibang tao. Nanindig ang balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Dahan-dahan akong umatras pero may nabangga akong isang bagay. Hilingon ko yon. Ganun na lang yung pagkasindak nang makita ko ang isang babaeng nakaputi, tuguan ng muka, galit ang mga matang naatitig sa akin. Pagkasabi nito ng katagang, magbabayad ka, at mabilis niyang tinakpan yung bibig ko. Hindi ako maapumiglas, hindi ako makalaban noon at makahinga. Habang nilalapit niya yung mukha niya sa mukha ko, ay mas lalong tumitindig ang mga balahibo ko sa takot. Hanggang sa unti-unti na lang ako nabubuwal sa kinatatayuan ko. Natagpuan ko na lang yung sarili ko sa sahig na hawak yung shotgun. Doon ko naalala na naatulog na pala ako at sa tingin ko ay binangungot ako ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at nabuwal siguro yung sinandalan kong baril. Dahil kung hindi ay baka namatay na ako sa bangungot ng dugo ang babae. Dahil sa takot ay agad akong lumabas ng bodega. Pero bago pa ako makalabas, narinig kong muli ang pag-iyak ng babae na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Kinilabutan na talaga ako at patakbong pumunta kay Emir. Ginising ko siya noon at sinabi yung naranasan ko sa bodega. Ang akala ko nga ay pagtatawanan niya ako. Hindi pala. Kabaliktaran ang nangyari. Pagkatapos niyang marinig ang kwento ko ay saka naman siya nagkwento ng alam niya. 3 taon na rin kasi siyang nagagwardya doon sa bodega kaya may alam na rin siya patungkol sa mga kaganapan doon. Ayon sa kanya, matagal na raw na nagpaparamdam ang babaeng yon sa pamamagitan ng pag-iyak. Nagpapakita din daw ito sa mga naunang gwardya at maski na sa mga trabahador doon na nag-overtime at nakakatulog. Minsan sa panaginip o bangungot. May isa na ang trabahador doon ang namatay dahil sa bangungot o siguro inatake. Kaya kapag may mga manggagawang nag-overtime daw ulit, ay mas minamabuti ng ilan na matulog na lang sa labas ng bodega ng magkakasama. Dahil sa mga kwento ni Emir, hindi na ako nakaidlip pa. Nakinig na lang kami ng love story sa radyo. Pagsapit ng oras na papatayin na ang mga ilaw sa bodega, nagpasama na rin ako sa kanya. Hindi naman din tumanggi si Emir kasi naiintindihan daw niya ako. Pero pati siya ay hindi na iwasang makaramdam ng takot. Dahil pagkatapos naming mapatay lahat ng ilaw sa loob ng bodega, ay pareho naming narinig yung iyak ng dalagang nagpaparamdam ang kaluluwa. Pero sa pagkakataong yon, yung iyak ay parang paghingi ng tulong. Sa takot ay kinalabit ako ni Emir. Saka siya kumaripas ng takbo. Naasunod lang ako at ayaw kong mapag-iwanan dahil baka mas grabe pa ang maranasan kong katatakutan. Paglabas namin ng bodega, hingal kabayo habang nakayuko kaming naatungkod sa aming mga tuhod. At nang maaginhawa kami, ay sabi-sabi kami nagtawanan. Idinaan na lang namin sa tawa ang lahat. Pero ang totoo ay naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Ewan ko lang kay Emir na agad namang kumalma. Napag-usapan na lang naming dalawa na ilihim ang naranasan naming kababalaghan sa aming mga kasama. Dahil tiyak na agaya ng mga nauna, baka mapagtawanan lang nila kami. Pagdating ng katapusan ng buwan, pagkakuha ko ng sahod ay nag-file na rin ako ng resignation. Dahil sa hindi naman rasonable ang nilagay kong dahilan kung bakit ako aalis sa agency, ay hindi nila ako pinayagan. Bagkus ay nilipat nila ako ng destino. Naikwento ko naman yon kay Emir, pero hindi siya nagpalipat dahil taga roon lang naman talaga siya. Simula nang malipat ako sa isang kondominium sa Makati, ay wala na rin kaming naging komunikasyon. Gusto ko mang kalimutan, pero mahirap. Kaya naisipan ko na lang na ibahagi sa inyo ang karanasan ko na talagang nagpakilabot sa akin. Kahit naman na ganun, ay nahihiligan ko pa rin makinig ng mga kwentong katatakutan. Ayoko lang na sa akin mangyari. Magandang araw Sir Bob at sa mga solid supporters ng channel nyo. Itagoy na lang ako sa pangalang Ramon, tubong probinsya ng Pangasinan.
Ikukwento ko lang sana yung karanasan ko nung nagtatrabaho pa ako sa isang bodega. Bigas at palay ang laman ng bodegang yon. Bali 5 kaming naka-duty mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. 12 oras sumatotal. Wala pa akong 1 linggo nang magkaroon ng problema yung kapareho kong bodegero. Nanganak daw yung asawa niya at cesarean. 7 months lang din na lumabas yung sanggol kaya premature at kailangang ilagay sa incubator. Sa unang araw na mag-isa ako sa pwesto ay nahirapan talaga ako ng husto, lalo na't nagkataon na nagsapa ang delivery ng bigas. Sa bigasan ako nakatoka noong mga panahon na yon, Sir Bob. Dahil sa napansin siguro ng boss namin na nahirapan ako sa trabaho bilang bodegero, naghanap siguro siya ng iba munang makakaalalay sa akin at sa loob ng 2 araw ay meron na nga akong kapareha. Tawagin natin siyang Brando. Ang kaso, unang trabaho pa lang ay may napansin na akong kakaiba sa ugali niya. May pagkamayabang at suplado siya. Ayaw niya ring makinig sa mga tinuturo ko. Palagi pa niya akong iniirapan at tinitingnan mula ulo hanggang paa. Mas mataas pa nga yata yung tingin niya sa sarili kumpara sa totoong boss namin. Isang araw, nagpatawag ng meeting yung amo namin. Kinakailangan daw niyang magdagdag ng trabahador kasi mas maraming nagpapaangkat sa kanya ng palay at bigas. Nasa mahigit 10 tao ang naidagdag sa mga ito. Nanatiling pareho at patas ang pakikitungo ko sa mga datihan ng trabahador at sa mga baguhan pa lang. Pero ang kasama ko, napaka-istrikto niya, lalo na doon sa binatang si Simon. Matipuno ang pangangatawan, hindi palaimik at masipag sa trabaho. Ewan ko, pero palagi siyang pinag-iinitan ni Brando. Pero maski anong mas sakit na salita ang sinasabi nito kay Simon ay hindi pa rin sumasagot ang binata. Kaso, sa mga sumunod na araw ay hindi ko naman sikmura ang pinaggagawa ni Brando. Masyado na siyang malupit sa bata. Umabot na sa puntong pisikal na niya itong sinaktan kaya pumagitna na ako. Ang sabi ko pa nga ay hindi na yata tama ang ginagawa niya. Pero sino daw ako para pigilan siya? Sip-sip daw ako. Gusto ko na sana siyang sapakin noon nang awatin ako ni Simon. Umiling siya sa akin habang pinupunasan niya yung dugo sa labi niya na pumutok dahil sa pagkakasuntok ni Brando. Yung mga titig na yon ni Simon, nakaramdam ako ng kilabot, Sir Bob. Kakaiba kasi at parang may ibig sabihin na hindi ko maipaliwanag. Pagkakuha ni Simon ng sahod sa unang linggo sa bodega, hindi na ito bumalik pa sa pagiging trabahador. Kasabay ng pag-resign niya ay siya rin hindi na pagpasok ni Brando. Hindi naman ako nabahala. Natuwa pa nga ako dahil wala na yung mayabang na lalaking yon. Ilang araw ang lumipas bago ko nabalitaan yung nangyari sa kanya. Ayon sa isa sa mga kasama kong bodegero na kabarangay ni Brando, hindi raw maganda ang lagay ng kapareha ko. Ilang beses daw nila itong dinala sa iba't ibang doktor pero wala naman daw silang makitang sakit dito. Nang isang manggagamot na ang tumingin sa kanya, ganun na lang yung pagkasindak ng matanda dahil ang nakita niya sa karamdaman ni Brando ay isang matinding kulam na hindi basta-basta magagawa ng ordinaryong mangkukulam, kundi isang nilalang na may lahing aswang. Nangilabot ako sa narinig, lalo na sa parteng hindi na raw nagawa pang gamutin ng albularyo si Brando. Sa takot na baka madamay pa ito at balikan ng aswang na mangkukulam. Dahil daw sa pangyayaring yon ay hindi na nga nagawang gumaling ni Brando. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na pumanaw na ito. Doon pa lang sumagi sa isip ko yung binatang si Simon. Yung mga titig niya. Sa mga pahiwatig niya na malakas ang kutob kong may kinalaman siya sa nangyari kay Brando dahil nga binubuli siya nito noon. Pero hindi na lang ako nagsalita. Inilihim ko na lang yung naging obserbasyon ko kasi hindi ko naman masisisi si Simon kung totoo mang siya ang may gawa ng pangkukulam kay Brando. Kasi kahit sinong sumapit sa kalupitan ng dating kasama kong bodegero ay tiyak na makakaisip ng hindi maganda. Naitulak lamang ni Simon ng kanyang galit at alam kong hindi siya likas na masama. Hindi ko na ulit nakita si Simon. Pero sana ay wala na siyang mahanap pa na katulad ng ugali ni Brando nang wala nang mabiktima ng aswang na mangkukulam.
Nangyari pala to mga 20 taon na nakakalipas. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Bob. Kamusta naman kayo? Masugid nyo rin akong tagapainig ng mga horror stories dito sa channel nyo. Na-inspire nga ako sa ibang nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Kaya naman naisipan ko rin magsulat at baka sakaling palaring may ere itong kwento ko noon. Dati akong hardinero at kasambahay na rin ng Tito Arnold ko sa bahay nila sa probinsya namin. Kilala na kasi ako ni Tito Arnold pagdating sa mga gawaing bahay. Malinis at mabilis akong magtrabaho. Nasanay lang talaga ako noong bata pa sa mga gawaing bahay. Sino ba namang hindi masasanay kung strikto masyado ang mga magulang mo at kaunting pagkakamali lang, palo agad ang kabayaran. Hanggang sa kusa nang gumalaw ang aking katawan na maglinis ng maayos at pulido, maski hindi na ako inuutusan ni na mama at papa. Hindi nga nabigo sa akin si Tito sa pagkuha. Nagagawa kong maging hardinero, labandero, kasambahay, tagaluto at iba pang mga gawain. Sa madaling salita, all around ang trabaho ko at maganda naman ang pasahod niya sa akin. Habang naglilinis ako sa bakuran ng mga tuyong dahon na nalalaglag sa malaking puno ng mangga, napansin ko ang isang maliit na kubo. Kakaiba kasi ang amoy na nanggagaling roon. Tila ba nabubulok na karne ang samyo ng hangin na nagmumula sa kubong yon. Kaagad akong pumasok ng bahay para tanungin si Tito Arnold. Total, hindi pa naman siya pumapasok sa kanyang trabaho. Nakita ko siya sa sala sa nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ang tungkol sa kubong nakita ko yung tinanong ko. Sabi niya na dating kubo yon ng kanilang hardinero na piniling magstay in. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay umalis na lang ito na walang paalam. Dahil sa wala namang gumagamit ng kubo ay ginawa na lang itong bodega o storage ng mga lumang kagamitan gaya ng mga lumang damit at mga salamin. Nagboluntaryo akong linisin yung kubo na ginawang bodega para naman may magamit akong pahingahan kapag tanghali, kapag maalinsangan ng panahon. Pumayag naman si Tito Arnold. Nang matapos kong lahat ng gawaing bahay sa loob at labas, ay kaagad kong inumpisahang asikasuhin yung kubo na isa na talagang bodega. Grabe ang alikabok, ipis at mga sapot ng gagamba. Pinamahayan na rin ng mga daga ang mga lumang soft chair. May basag na ang mga salamin, pero ang pinagtaka ko ay ang nakita ko sa bandang likod. May nakatabi doon na garapon na hindi kaaya-aya ang amoy. May mga patak ng pulang likido sa sahig na gawa sa kawayan, pero hindi ko matukoy kung dugo ba yon o pintura. Ipagkikibit balikat ko sana ang nakita, pero pag-ikot ko sa bakuran ng kubo ay may nakita akong parang mga pirasong balat ng mga hayop na may balahibo pa, katulad ng sa pusa, aso, manok at iba pa. Hindi na maganda yung kutob ko noong mga sandaling yon, Boss Bob. Hindi na rin kasi kaaya-aya ang naamoy ko sa lugar. Sasabihin ko sana ito kay Tito Arnold, pero baka hindi niya ako paniwalaan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang mga garapon na may nakakasulasok na laman, saka ko sila tinapon sa may kalayuan. Talaga namang babaliktad ang sikmura ng sino mang taong makakaamoy nyon. Ako nga na matibay ang sikmura ay nagawang maduwal. Halos kalahating araw din ang lumipas bago ko matapos linisan ang bodega. Isinalansan kong mabuti ang mga laman at todo linis ako sa paligid at palibot hanggang sa makontento ako sa kalilisang ayon sa gusto ng mga mata ko. Dahil sa kontento na ako, ay tinawag ko si Tito para ipakita sa kanya yon. Pero dahil pala sa konsentrasyon ko sa ginagawa, ay hindi ko namalayan na pumasok na pala ito sa trabaho. Nagpahinga na lang muna ako ng ilang minuto, saka naglinis ng katawan. Habang naliligo sa banyo, bigla na lang akong nakarinig ng kalabog mula sa bubong ng bahay.
Nagmadali akong maligo at magbihis para sana tingnan yon. Hapon na at pagtatakip silim na pala ng mga oras na yon. Kaya dali-dali kong sinara ang mga bintana ng bahay ayon sa nakagawian ko. Pagkatapos kong magawa ang lahat ng yon, lumabas ako ng bahay para tingnan yung sanhi ng kalubog sa taas ng bahay. Pero wala naman akong nakita. Papasok na sana ako sa loob nang biglang may pumagaspas mula sa himpapawid. Pagtingin ko ay nakita ko ang isang itim na ibon na hindi ordinaryo ang kalakihan. Nakaramdam ako ng takot kaya mabilis akong tumakbo papasok ng bahay. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit pa ang kalabog sa itaas. Para malibang ay pumunta ako ng kusina para magluto ng hapunan. Pagkatapos kong magluto, eksakto naman ang pagdating ni Tita Elma, asawa ni Tito Arnold. Nagmula ito sa kanyang trabaho. Kaagad ko siyang pinagsilbihan. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng paghahapunan, ay muli na namang may kung anong ingay ang nalilikha sa taas ng bahay. Inutusan ako ni Tita Elma na tingnan yon. Kaya kahit na nakakaramdam ako ng takot, ay lumabas ako ng bahay. Dito ko nakita ang isang kahindik-hindik na nilalang. Mahaba ang kuko nito sa kamay. Halos lumuwit na nga ang mahabang dila nito sa bubong, maitim ang kutis at halos nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang pula. Pagtingin niya sa kinaroroonan ko ay mabilis akong tumakbo papasok ng bahay sa kanilang pinto. Nagtatanong si Tita Elma kung ano yung nangyayari, pero saka ko na lang siya sinagot nang masecure ko na ang lahat ng maaaring daanan ng nilalang na yon kung sakali bang aatake siya sa amin. Ang sabi ko kay Tita Elma ay may kakaibang nilalang sa labas ng bahay. Inilarawan ko sa kanya yung itsura pero hindi ko siya mapaniwala. Natatawa pa nga siya naglakad papunta sa pinto ng bahay. Todo naman ang pigil ko sa kanya pero ayaw niyang magpapigil. Gusto niyang malaman. Mabuti na lang na bago buksan ni Tita Elma ang pinto ay lumantad ang anino ng kakaibang nilalang sa bintana. Natigilan sa kinatatayuan si Tita at saka namula ang muka. Nanginginig itong nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang anino ng halimaw. Nilapitan ko siya para alalayan. Dinala ko siya sa kanilang kwarto ni Tito Arnold at doon ko siya kinausap para pakalmahin. Pero mas nakapaninindig balahibo ang sumunod na nangyari dahil parang iginuguhit ng halimaw ang kanyang matatalas na kuko sa rehas ng bintana pati na sa kahoy na pinto. Mabuti na lang at hindi sa basta-bastang kahoy lang gawa ang pinto ng bahay kaya hindi ito ganong kadaling masira. Pasigaw na akong pinapalayas yung halimaw na yon, pero matinis na boses lang ang pinakawalan nito. Maya-maya pa ay sunod-sunod na busina ng kotse ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay. Sumigaw si Tita Elma ng Arnold pero pinigilan ko siyang lumabas. Pumunta ako sa halimaw sa bintana, saka ko hinanap sa pumasok na kotse si Tito Arnold. Nang magkatinginan kami, ay sinenyasan ko siyang huwag lalabas ng kotse. Itinuro ko ang kinaroroonan ng halimaw. Halata sa mga mata ni Tito Arnold ang pagkabigla, pero nakita ko siya na para bang may kinuha sa ilalim ng upuan. Isang barilyo na may silencer. Ang sumunod na tagpo ay matapang siya na lumabas ng kotse saka hinarap yung halimaw. Wala na akong ibang pagpipilian kundi kumuha ng matalas na armas sa kusina para tulungan si Tito. Masyado kasing mataas ang mga bakod ng bahay at may kalakasan din ng hangin na mga sandaling yon, kaya tuloy walang mga kapitbahay ang nakakarinig sa amin. Susugod na sana yung halimaw nang sunod-sunod na paulanan ito ng bala ni Tito Arnold. Mabilis itong kumikilos para umiwas, pero sa huli ay nagawa itong patamaan ni Tito sa bandang balikat. Inambahan ko naman itong babatuhin ng kutsilyo, pero mabilis itong kumaripas papalayo at walang kahirap-hirap nitong inakyat ang puno ng mangga. Hanggang sa malaking itim na ibon na ang nakita naming palayo ng bahay. Yung ibon na yon ang nakita ko bandang hapon. Napahinga ng malalim si Tito. Sa kanya ko niyayang pumasok ng bahay. Patakbo naman kami sinalubong ni Tita
Sabay yakap kay Tito habang nanginginig ang buong katawan. Hindi ako natulog ng magdamag. Binantayan ko ang paligid dahil baka bumalik ang halimaw. Mag-aalas 5 na nang makaidlip ako sa kinauupo ang sofa. Pagtingin ko sa labas ng bintana ay magliliwanag na. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Sabi ni Tito Arnold na magluto muna ako ng almusal namin bago ako magpahinga. Kaagad akong sumunod. At pagkatapos namin mag-almusal, sinabihan muna ako ni Tito na kung maaari, umidlip na muna ako ng ilang oras dahil may importante kaming pupuntahan. Tumango naman ako. Pagkatapos hugasan at magligpit ng aming mga pinagkainan ay pumasok muna ako ng kwarto saka natulog saglit. Nagising ako sa yugyug ni Tito. Naalala ko na naman yung bilin niya kaya kaagad kong binuhay ang aking dugo sa pamamagitan ng paghigop ng mainit na kape. Nang matapos ay sumakay na kaming tatlo sa kotse. Ayaw kasi magpaiwan ni Tita Elma dahil takot pa rin siya. Hindi pa niya nakakalimutan ang nasaksihan namin kagabi na kamuntikan pa naming ikapahamak. Nasa 2 oras din yung binahe namin bago makarating sa isang probinsya. Doon ay may kaibigan pala si Tito Arnold na isang albularyo. Kinausap niya ito, saka namin dinala sa bahay. Pagpasok pa lang nito sa gate ay iba na agad ang kanyang mga sinasabi. Ayon sa albularyo ay may nasasagap siyang presensya ng isang aswang na tiktik. Ang aswang daw na ganong klase ay may mahabang dila. Ang nakita namin at nakainkwentro kagabi ay ganoon din ang description ng albularyo. Nagambala daw namin ito sa kanyang pinamumugaran kaya ito nagwala. Pati raw yung langis na pinapahid nito sa katawan para lumakas ay napakailaman namin. Doon ko na sinabi yung mga nakita at tinapon ko na nagmula sa loob ng bodegang kubo. Nagpasama nga yung albularyo doon at dito niya napag-alaman na ang bodegang yun ay matagal nang pinamamahayan ng tiktik. Para daw maitaboy at hindi na ito bumalik ay uusalan ng albularyo ng isang sagradong ritual ang buong bakuran, pati na ang loob at labas ng bahay at bodega. Hindi naman ito humingi ng bayad matapos ang kanyang ginawa. Gumaan din ang presensya ng paligid at pati kami ay mas nakahinga ng maluwag. Inahatid na ni Tito Arnold yung albularyo. Nagpaiwan kami ni Tita Elma. Simula nga nun ay hindi na namin nakita pa o naramdaman ang presensya ng tiktik, Boss Bob. Ayon kay Tito, ay maaaring ang dati nilang hardinero ang tinutukoy ng albularyo. Kaya daw pala ito biglang umalis o nawala. Nakumbinsi si Tito kasi bago daw niya paputukan noon ng halimaw ay parang namukaan niya ito. May pagkakahawig nga ito sa dati nilang hardinero. Noong namamasukan pa raw iyon ay madalas din daw na may nawawalang mga alagang hayop nila sa bahay. Dahil sa pangyayari ay mas lalo kong hindi iniwan ang mag-asawa, lalo na nang nakumpirma ni Tita Elma na buntis siya sa kanilang unang anak. Punsong kapatid pala ni Mama si Tito Arnold, kaya okay lang na magtrabaho ako sa kanila at pinayagan naman ako ni Mama. Medyo hirap din kasi kami sa buhay noong mga panahon na yon, kaya parang tulong na rin sa pamilya ko ang ginawa ko. Naisip ko na baka dahil din sa batang dinadala ni Tita kaya sumalakay ang tiktik na yon. Pero habang naroon ako noon ay hindi ko hinahayaang may masamang mangyari sa mag-ina ng aking Tito Arnold. Hanggang sa mga anak na nga ito ng ligtas. Mga 5 taon din siguro mahigit ang tinagal ko sa kanila. Ipinagpatuloy ko kasi yung pag-aaral ko sa kolehiyo na sinuportahan naman ako ni Tito Arnold. Hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral at doon na ako nag-decide na umalis sa poder nila at lumipat sa mas magandang trabaho na naaayon sa napag-aralan ko. Taong 2002 pala nangyari itong kwento ko sa aming probinsya sa Quezon. Hanggang dito na lang, Boss Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at more power sa inyong channel.